Alis dyan, hoy! Huwag kang paharang-harang dyan. Pagod si Miss. Huwag kayong pahara-hara sa daan. Ate, ang harsh mo naman masyado. Hayaan mo lang siya. Malaki naman ang daan eh. Dapat, good vibes lang tayo ngayon. Pasensya na po, Miss Lindsay. Gusto ko lang po sanang ibigay itong regalo ko. Congrats po sa event. Wow, ang sweet mo naman. Thank you. Anong pangalan mo? Ate, bigyan mo nga ako ng isang poster dyan. Nasusobrahan ka na talaga sa kabaitan, Linz. Baka mamaya iba maisip niyan. Maktol naman na inabot ng manager na si Sheila ang poster sa alaga. Galing pa kasi sila sa event at nais niya na sanang makauwi sila. Akala niya ay matatakasan na nila ang mga tao sa main exit. Ngunit ito pala't may nakaantabay na isang fan sa lihim na pinto kung saan sila pinadaan. Nagtataka si Sheila kung paanong natimbrehan ito ng hindi kilalang lalaki. Subalit dahil mag-isa lang naman ito, hinayaan niya na lang. Base naman kasi sa baduy na pananamit nito, wala naman itong bakas ng kung anong masamang gagawin. O ayan ha, pinirmahan ko na para sa'yo. Thank you ulit. Salamat po talaga. Iingatan ko to, pangako. Malapad ang ngiti ni Jed at kumaway pa ito sa papalayong figura ng kanyang idolo. Nagbunga ngang talaga ang paghihintay niya ng halos 7 oras sa daanan na tinuro sa kanya ng binayaran niyang janitor. Simpleng tagpo lang yun, ngunit sobra na ang galak sa puso ng binata. Hindi pa man lumilipas ang sandali, nag-iisip na agad siya ng paraan para mas mapalapit pa sa babae. Ate, kailangan na talaga nating mag-hire ng bodyguards. Kaloka, nakita mo ba yung lalaking yun? Ang weird. Akala ko ba nakalampas na tayo kanina? Bakit may nakalusot pa rin? Minamaliit ba tayo ng management, ha? Pagpasensyahan mo na, okay? Wala pa talaga tayong budget ngayon para dyan eh. Hayaan mo, ilalapit ko to ulit sa management. Hintay ka lang ulit. Kapag nakarami na tayo ng photoshoot, sisikat ka rin. Ang ganda mo kaya. Malayo sa kaninang sobrang bait na mukha, labis ang pagkasimangot ngayon ni Lindsay. Sa 1 taon kasi nitong pagmomodelo, tila mababa pa rin ang tingin sa kanya. Kung tutuusin, marami namang fans si Lindsay, ngunit wala pa rin ito kumpara sa mga kasabayan niya. Walang panama ang laki ng fanbase niya kung ang mga brand naman na kumukuha sa kanya ay hindi gaanong kasikatan. Para lang siyang huling choice ng management pagdating sa mga proyekto. Hindi ako papayag na basta na lang akong ganito, ate. Kung kailangan kong kumapit sa patalim, gagawin ko para mas lalo ko pa silang maungusan. Sisikat din ako. Makikita mo. Ilang buwan pa ang lumipas, naging mayabong ang takbo ng karera ni Lindsay. Mula sa maliliit na proyekto, pati international brands ay siya ang ginagawang modelo. Sobrang saya niya na marating ang tuktok. Ramdam niya ang pagmamahal ng mga tao sa kanya, lalo na ang masugid nitong tagahanga na si Jed. Tol, alam mo sayang ka. Ilang taon mo pinaglaanan yung kurso mo tapos ngayon magtatrabaho ka bilang lighting technician? Kung tutuusin, pwede ka magtrabaho sa ibang bansa na mas malaki ang kita eh. Ayos ka lang ba sa mga desisyon mo sa buhay? Dito kasi ako masaya tsaka walang masyadong pressure. Tsaka hindi naman issue sa akin ang laki ng kita. Kung sa bagay, may pera ka naman eh. Sana all na lang pinamanahan. Natatawang napailing na lang si Jed sa tura ng kaibigan na si Kurt. Tama naman kasi ito. Mas malaki ang oportunidad sa ibang bansa nang tinapos niyang kurso. Mas mahirap kung pipiliing manatili rito at magtrabaho sa maliit lang na sweldo. Ngunit ano nga ba ang kasabihan? Walang hindi hangal pagdating sa pagmamahal. Lahat ay gagawin ni Jed. Masilayan lang lagi ang magandang mukha ni Lindsay. Ikaw na naman? Hindi ba nasabihan ka nang wag umaligi dito? Sorry po, hindi naman ho ako nang gugulo. Kahit iabot ko lang po itong dala ko para kay Miss Lindsay. Ano ba yan ha? Isa na naman sa mga tsipanga mong regalo? Ano na naman bang kaguluhan yan, ate? May pinapagalitan ka na naman ba dyan? Hi Miss Lindsay. Uy, ikaw pala. Para sa akin ba yan? Nasabi mo kasi sa interview na paborito mong menudo kaya ipinagluto kita. Sana magustuhan mo.
Ang sweet mo talaga. Salamat, Ted. Jed ang pangalan ko. Hindi na natapos ni Jed ang sasabihin nang bigla na lang nagsulputan ng mga tauhan sa isa na namang photoshoot kasama si Lindsay. Naputol man ang pag-uusap nila, kilig na kilig si Jed sa sinabi ng dalaga. Mali man ang pagkakaalala nito sa pangalan niya, ang importante ay tanda nito ang itsura niya. Sa kabilang banda, nandidiring tinapo ni Lindsay ang binigay na pagkain ni Jed sa basurahan. Ni hindi man lang niya yun binuksan. Dali-dali rin siyang naglinis ng kamay gamit ang alkohol na animoy may nahawakan siyang marumi. Bakit hindi mo na lang kasi utusan yung guards na kalad ka rin yun palayo? O payagan mo kung ipasisanti yan sa management? Mantakin mo yun? Dati umaaligid lang sa labasan tapos ngayon pareho na kayo ng pinagtatrabauhang building? Alam mo naman ang sitwasyon ko, ate. Marami nagmamanman sa akin at hindi ako pwede magkaroon ng issue ngayon. Sa bagay, pero in fairness marami ng projects ang dumarating sa'yo. Pati ako nagulat nung isang araw bigla akong tinawagan ng brands. Sabi ko naman sa'yo, ate, di ba? Makukuha ko rin ang gusto ko. Medyo natagalan lang ng ilang buwan, pero malapit na ako sa tuktok. Nangingiti ang dalaga habang nanlaki naman ang mata ng manager niya. May kutob na siya sa ibig sabihin ng modelo. Lalo na nang makita kung ano ang nakalagay na pangalan sa tumatawag sa phone ng alaga niya. Yes? Oh, yes, honey. Natanggap ko na ang text mo. Oo, papunta na ako. Nagpapaganda lang ako para sa lunch natin mamaya. Sinabayan niya pa yun ng nakakaakit na tawa bago magpaalam sa kausap sa kabilang linya. Pagkabalik ng tingin niya kay Sheila, bilib lang siyang pinanood ng babae. Grabe, hindi ko alam kung paano mo nagawa yon pero bilib na bilib ako sa'yo. Ikaw na talaga, nakuha mo ang jackpot. Si Jed naman ay ngiting-ngiti na bumalik sa trabaho. Ang kaninang tagpo nila ni Lindsay ang nagpasipag sa kanya buong araw. Naglalaro sa isip niya ang maaaring reaksyon ng dalaga sa niluto niyang menudo. Sa isip-isip niya, tuwang-tuwa yon at nasarapan sa gawa niya. Isang umaga, paakyat pa lang sa building ay napansin ni Jed ang bulungan ng mga modelo at tauhan ng kumpanya. Nagtataka man sa ingay, hindi na lang niya pinansin ang paligid at dumiretso na sa area kung saan sila magfo-photoshoot. Excited na siya ngayong araw dahil si Lindsay ang kukunan niya. Tol, narinig mo na ba ang balita? Bagong labas lang. Ano na naman yan, pre? Kalalaki mong tao, sumasali ka sa mga chismisan. Parang banal naman to. Makinig ka muna kasi. Kailangan mo malaman to. Mabuti nang galing sa akin. Hindi ako interesado. Magsimula na lang tayo sa trabaho. Medyo naiinis na si Jed sa ugali ng kaibigan. Parang hindi kasi ito seryoso sa trabaho, kaya naman umiinit ang ulo niya. Paano na lang kung dahil sa kapabayaan nito, pumalpak ang shoot ni Lindsay? Malapit na rin siyang mapuno. Sinusundan pa rin kasi siya ni Kurt habang abala siya sa pag-aayos ng mga kakailanganin. Mamaya na yan, makinig ka muna saglit. Tungkol to sa crush mo, kay Miss Lindsay. Ha? Ano yun? Napangiti ng malapad si Kurt nang mapagtagumpayan niyang makuha ang atensyon ni Jed. Sabi na nga ba't kapag tungkol kay Lindsay, daig pa nito ang nanalo sa raffle kung magbigay pansin. Pambira, sabi ko na nga ba kapag tungkol sa idol mo, mabilis ka eh. Anong narinig mong balita tungkol sa kanya? Sabihin mo na agad, Kurt. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, ha? Ito naman, chill ka lang, tol. Medyo nakakatakot yung tingin mo. So eto na nga. Ayon sa nakausap ko mga model kaya raw biglaan yung pagbuhos ng malaki ang projects kay Lindsay dahil may sponsor. Ano naman? Gano'n naman talaga lahat ng modelo eh. Ano ka ba naman? Para kang baguhan kung chismis na ang dating sa'yo niyan. Wala pa nga ako sa exciting part. Kumalma ka. Hindi raw typical na sponsor ang backer ni Lindsay. Alam mo kung sino? Sino? Si Mr. Gabriel lang naman. Mr. Gabriel? Yung may-ari mismo ng management? Natumbok mo!
Paano mo naman nasabi yan? Baka sinisiraan lang ng mga yun si Lindsay. Ganyan din yung unang sinabi ko kasi normal naman ang inggita sa mga babaeng model eh. Pero may pruweba, tol. Ito, tignan mo. Inilahad ni Kurt ang cellphone sa kaibigan. At doon, kitang-kita ang samot-saring litrato ng babaeng minamahal niya kasama ang nakatatandang boss nila. Ayaw man niyang bigyan ng mali siyang nauna, ngunit ang mga huling litrato ay nagpabagsak sa mundo ni Jed. Kuha yun ni Lindsay na kahalikan si Mr. Gabriel sa harap ng elevator. Gusto man niyang utuin ang sarili at papaniwalaing hindi yun totoo, ngunit hindi niya na yun magawa pa sa nakikita niyang ebidensya. Hindi siya yan. Baka kamukha niya lang. Tol, iba na yata tama mo sa babaeng yan eh. Move on ka na lang. Marami pang iba dyan. Aligaga si Jed sa pabalik-balik sa loob ng kanyang kwarto. Makikita sa malaki niyang TV ang panayam ng dalaga. Kagat ni Jed ang kuko. Hinihintay niyang pabulaanan ni Lindsay ang haka-haka at sabihin ito na paninira ang ginagawa sa kanya. So, Lindsay, totoo nga ba ang chismis na may nagpapatibok na sa puso mo ngayon? At ayon sa aking source, very very special person daw ang taong ito. Nako, Tita Joy, plano man sana naming itago in private, pero mukhang kailangan ko nang i-share ang balita. Para na rin matigil na ang pagtatalo ng mga fans. Yes po, mag-on na kami ni Gab. Nahihiyang umiti pa ang dalaga at kuhang-kuha ang natutuwang reaksyon nito sa kamera. Sa sagot niyang yun, umingay ang mga tao sa telebisyon. Maging ang host ay nanlaki ang mga mata at sinundan ng pangiintriga ang sinabi ng dalaga. Marami pa silang pinag-usapan, ngunit halos wala nang marinig si Jed maliban sa pagbasag ng kanyang damdamin. Hindi yun totoo. Sinabi niya lang yun dahil hindi siya makatanggi sa boss. Baka gawa-gawa lang ng management yun para mas sumikat si Lindsay. Hindi niya na napigilang basagin ang telebisyon at itapon lahat ng kanyang gamit. Paulit-ulit niyang sambit ang kataga na walang katotohanan ng kanyang napanood. Sa labis na ingay, nakuha nito ang atensyon ng kanyang tiyahin. Dali-dali itong pumasok sa kanyang kwarto at nag-aalalang tinanong ang pamangkin. Anong kaguluhan to, iho? Ano ba nangyayari sa'yo? Tita, sabihin mo sa akin na hindi totoo yun. Please, itanggi mo. Naguguluhan man ay dinamayan ni Yvonne ang pamangkin. Ngayon niya lang ito nakitang magwala ng ganun kalala. Awang-awa siya sa kalagayan nito ngayon. Lumaki kasi si Jed na nawalay sa mga magulang at ngayong siya na lang ang katuwang nito, ayaw niya itong nasasaktan. Tumayo ka dyan, Jed. Huwag ka magpakalugmok ng dahil lang sa maliit na bagay. Pero tita, iba siya. Siya lang ang babaeng mahal ko. Kung ganon, huwag kang maglupasay dyan at ayusin mo ang sarili mo. Kung talagang mahal mo siya, ipaglaban mo ang posisyon mo sa buhay niya. Dahil na rin sa pangungumbinsi ng tiyahin, matyagang binantayan ni Jed kung saang parte ng building lalabas si Lindsay kinabukasan. Gusto niyang personal na kumpirmahin mula mismo sa dalaga ang totoo. Diretso na tayo sa station, Linz. Puno ang schedule mo ngayon kaya hindi tayo pwedeng madelay. Pwede ba nating i-resched, ate? Tumawag lang kasi si Gab. May dinner daw kami mamaya. Sayang naman ng reservation. Malay mo, may bagong regalo sa akin. Kinikilig pa ang dalaga habang kumakapit sa braso ng manager niya. Lingid sa kaalaman ng dalawa, may nakamanman sa gilid nila. Naku ka talaga, Lindsay. Pinapabayaan mo ng trabaho mo para sumama lagi sa lalaking yun. Ate naman, chill ka lang. Para di naman to sa atin eh. Isa ka rin naman sa magbebenepisyo kung sakali. More projects, more money. Nag-aalala pa rin ako sa'yo. Bakit mo pa kasi pinakalat na may boyfriend ka? Ayan tuloy, kailangan nating dito na naman dumaan para hindi ka pagkaguluhan sa labas. Katakot pa naman dito, sobrang dilim.
Para bang may aatake anytime? Mas lalo namang kumapit si Lindsay sa braso ni Sheila. Todo tuloy ang bantay niya sa paligid dahil sa sinabi nito. Buti na lang at hindi tumigil si Sheila sa panenermon upang tabunan ang sobrang katahimikan sa basement. Lindsay, totoo ba talaga? Napasigaw ang dalawang babae sa buong basement nang sumulpot si Jed. Sobrang baba ng boses nito ng pagkakatanong na lalo nilang ikinakaba. Diyos ko, ikaw na naman pala. Bibigyan mo ba kami ng sakit sa puso, ha? Bakit diyan ka sa dilim naghihintay? Hindi pinansin ni Jed ang galit ni Sheila. Tumuloy ito sa pagharap kay Lindsay na takot pa rin ang nababanaag sa mukha. Maitim ang ilalim ng mugtong mata nito at magulo ang buhok. Lindsay, sagutin mo ko. Please, itanggi mong narinig ko kagabi. Sabihin mo na para lang yun sa project kaya ka nagsinungaling. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Hoy, weirdo. Tantanan mo ng alaga ko, ha? Oo, totoo yung napanood mo. Kilala mo naman ang jowa niya, hindi ba? Makapangyarihan yun. Kaya huwag ka nang aaligid kay Lindsay. Marami pa sanang sasabihin si Sheila nang tabigin siya bigla ni Jed. Dahil sa gulat at medyo malakas na tabig ng lalaki, napasalampak ito sa sahig. Agad naman itong dinaluhan ni Lindsay sa labis na pag-aalala. Hala ate, ayos ka lang ba? Ikaw, anong problema mo, ha? Hinayaan na kita dati pero sumusobra na yung pag-iilusyon mo. Ano naman sa'yo kung may jowa ako, ha? Sino ka para pakialaman ng buhay ko? Nawala ang galit sa mukha ni Jed nang makitang emosyonal na umiiyak si Lindsay. Para siyang nabuhusan ng tubig nang mapagtanto ang ginawa niya. Pilit niya mang lapitan ang dalawa, ngunit pinagbabato siya ng dalaga. Huwag kang lalapit sa amin! Ipapupulis kitang hayop ka! Pasensya na, mahal. Hindi ko sinasadya. Pasensya na! Pasensya na! Lumayas ka sa harap namin bago pa kita ipakulong. Kinakabahang napaatras si Jed at nagkumahog na nilisan ng lugar. Hindi niya alam ang gagawin pagkatapos ng ginawa niyang yun. Klaro pa sa isip niya ang galit sa mukha ni Lindsay. Paano na ako? Paano kung tuluyan niya ako iwasan? Hindi ko kaya. Matapos ang malalang tagpo, hindi pa roon sumuko si Jed. Kinabukasan, bumalik siya sa trabaho at una nitong inasikaso ay ang pagmamanma ng kilos ni Lindsay. Inobserbahan niya kung galit pa ba ang dalaga. Sa sumunod na araw, pinagkasya niya ulit ang sarili sa malayong tingin. Takot siyang totohanin ng dalaga ang pananakot nitong ipapupuli siya. Lindsay, miss na kita, mahal ko. Patawarin mo na ako. Bungad yun ni Jed nang abangan na naman niya si Lindsay sa basement. Natuwa siya nang makitang mag-isa lang ito. Naisip niyang sa wakas, makakapag-usap na sila ng walang istorbo. Ngunit nanatiling nakatayo roon ang babae at hindi siya sinagot. Sa hindi kalayo ang distansya, napansin niya pa ang pagkalikot nito ng suot na kwintas. Nagtataka man ay hindi niya na ito natanong nang sunod-sunod nang naglitawan ang grupo ng kalalakihan. Nang balikan niya ng tingin si Lindsay, nakalayo na ito at yakap ni Mr. Gabriel. Ang kaninang kalmadong mukha ng dalaga, napalitan ng pag-iyak. Pinatahan naman ito ng nobyo at kita ni Jed kung paano lumambot ang ekspresyon ng babaeng mahal niya. Ang eksenang yon ay mas masakit pa sa suntok na tinamo niya mula sa kamay ng mga lalaking salitan siyang ginulpi. Natagpuan niya na lamang ang sariling nangihinang nakauwi sa bahay nila. Pagpasok sa bahay, doon niya ginamot ang mga pasang natamo at nilunod ang sarili sa alak. Sa ikalawang boteng nadampot niya, natigilan siya sa pagtungga nang makita ang asawa ng kanyang tita. Dahil sa itsura niya ngayon, ang buong akala niya'y tatanungin siya nito. Ngunit hinanap lang niya si Yvonne. Nilibot pa ni Roger ang paningin sa paligid at kung madadaan man ang mata sa direksyon ni Jed, parang tumatagos lang yun. Hinahanap niyo po ba si Tita Yvonne? Wala po siya rito.
Sa pagbigkas ng pangalan ng tiyahin, doon niya lang nakuha ang buong atensyon ng lalaki. Diretsyong tinignan lang siya ni Roger saglit. Ngunit hindi rin nagtagal, muli na naman itong bukang bibig ang pangalan ni Yvonne. Kakausapin niya na sana ito ulit nang saktong nagkukumahog na pumasok sa pinto si Yvonne. Nang makita yun ni Roger, maliwanag ang mukha nitong sinalubong ang tiyahin. Ngunit hindi pa man nakakalapit, napansin agad ni Yvonne ang lagay ng pamangkin. Agaran siya nitong tinanong tungkol sa nangyari at nagsumbong naman agad si Jed sa labis na pagkalugmok. Lintik na mga taong yon. Paano nila nagawang manakit ng inosenteng tao? Kasalanan niya lahat ng babaeng yon. Pati ikaw na damay pa, iho. Kawawa ka naman. Wala pong kasalanan si Lindsay. Huwag po kayong magalit sa kanya, tita. Mahal ko po siya. Malalampasan din po namin to. Huwag po kayong mag-alala. Tignan mo ngayon na nangyari sa'yo, Jed. Kung alam ko lang na ganyan ang sasapitin mo, matagal na sana kitang tinulungan. Ano pong ibig niyo sabihin? Magpahinga ka muna ngayong gabi. Bukas ng umaga may pupuntahan tayo. Huwag ka munang pumasok sa trabaho. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero Wala nang pero-pero. Pasalamatan mo ko bukas pagkatapos, iho. Magtiwala ka lang sa akin. maagang ginising ni Yvonne ang pamangkin. Hindi pa man sumisikat ang araw, minadali niya na itong kumilos. Wala mang gana sa lahat, napilitan na lang si Jed na sumunod sa tiyahin. Wala na bang mas babagal pa dyan? Gusto mo ba talaga masolusyonan ang problema mo o hindi? Sandali lang po, tita. Saan ba tayo pupunta? Huwag ka nang puro tanong. Bilisan mo na lang dyan. Mahal, sasama si Roger. Huwag mo iwan si Roger. Dito ka lang muna, mahal ko. Babalik din ako agad. Kitang-kita ni Jed kung gaano kabilis mag-iba ang ekspresyon ni Yvonne. Nang matapos itong magpaalam sa asawa, bumalik ang seryosong mukha nito at minadali na ang binata. Natagpuan na lamang ni Jed ang sariling nakaharap sa isang ginang na kaibigan daw ni Yvonne. Ayon sa tita niya, ito raw ang tumulong sa kanya nung pareho sila ng sitwasyon. Nasabihan na kita, Yvonne. Matagal na akong tumigil sa ganong gawain. Sa iba na lang kayo humingi ng tulong. Alam ko naman yun, Manang. Pero iba pa ba ako sa'yo? Kahit ngayon lang, maawa ka naman sa pamangkin ko. Pasensya na talaga. Pero kahit gustuhin ko, hindi natatalabang gawa ko tulad ng dati. Paghihirap para sa akin at sa taong tutulungan kong kapalit kapag pinilit ko pa ulit, Yvonne. Ang damot mo naman. Kaya naghihikaos ka ngayon eh. Kasi sa una ka lang magaling. Sana hindi na lang kami nag-aksaya ng panahon sa lecheng lugar na to. Halika na nga, Jed. Lahat ng ginawa ko may kabayaran, Yvonne. Nauna lang akong singilin. Tumindig ang balahibo ni Jed sa huling salita ng ginang. Hindi niya sigurado kung narinig yun ng tiyahin dahil galit na hinila siya nito paalis. Ayaw akong tulungan ng bruhang yon. Pwes, ako na mismo ang kikilos. Akala niya siguro basta-basta akong susuko. Kanina pa po ako naguguluhan, tita. Ano po bang nangyayari? May kinuha bigla si Yvonne sa loob ng kanyang bulsa. Maingat nitong nilabas ang isang boteng maliit at nilahad sa pamangkin. Hinarap niya si Jed at tinignan ng masinsinan. Makinig ka, Jed. Hindi ba gusto mong mapasayo ang babaeng yon? Tulad mo, hindi ko rin makamit ang taong mahal ko dati. Pero sa tulong nito, nagtagumpay ako. Ilang patak lang nito sa inumin niya. Siguradong mababaliw siya sa'yo. Ang ibig niyo bang sabihin, si Tito Roger? Tama. Ginayuma ko ang tito mo, Jed. Akala mo ba sa pogi niyang yon, papatulan niyang katulad ko gamit lang ang pagpapapansin? Hindi. Naging katulad mo rin ako minsan. Pero gamit to, mas napabilis ang proseso. Tita, masama po yan. Hindi ko po kayang gawin kay Lindsay yan. Naririnig mo ba sa sarili mo, ha? Huwag kang duwag. Kung mahal mo talaga siya, gagawin mo ang lahat para makuha siya. Tingnan mo si Roger. Wala namang masama sa kanya. Wala siyang sakit maliban sa mahalin ako habang buhay.
Hahayaan mo na lang bang angkinin siya ng ibang lalaki? Gusto mo ba yon? Dahil sa binitawang salita ng tiyahin, napalitan ang pag-aatubili ni Jed ng determinasyon. Tama ang tita niya. Kailangan niyang gawin lahat para makuha si Lindsay. Hindi man siya buong porsyentong naniniwala sa gayuma, sinunod niya ang utos nito. Sabay ang pagtupi ng litrato nilang dalawa ng babae at pagsilid sa loob ng bote ng gayuma. Kailangan niya raw muna itong itabi sa pagtulog bago gamitin kinabukasan. Sa pagsapit ng umaga, dahil bantay sarado pa rin ang dalaga, napilitan si Jed na palihim na gumawa ng paraan. Pahirapan niyang binantayan ang pagpasok ng pagkain ng dalaga. Nang makita ang paborito nitong inumin na nakalagay lang sa mesa ng silid, agad niyang nilabas ang gayuma at binuksan. Sa kasamaang palad, sa labis na taranta na siya ay mahuli, naibuhos niya lahat. Naku, wala naman sigurong problema kapag ganun. Mas matitiyak ko pang e-epekto yun dahil hindi lang simpleng patak. Pinanatag na lang ni Jed ang sarili. Ngayon, ang naiiwan na lang na dapat gawin ay maghintay na tumalab ang gayuma. Lumipas lang ang ilang sandali. Nasaan si Jed? Ilabas niyo siya! Ano bang nangyayari sa'yo? Bumalik na tayo ron. Nasa kalagitnaan ka ng shoot, Lindsay. Utang na loob. Huwag kang makialam, ate. Kailangan ko siyang makita. Sa sandaling oras pa lang na lumipas, nagulantang na lang ang lahat sa set nang hanapin siya ni Lindsay. Si Jed naman, kinakabahan sa pagpunta ng dalaga. Nangangamba siya na baka hindi umepekto at galit ito dahil nahuli siya sa paglalagay ng kung anuman sa inumin nito. Anong kailangan mo, Lindsay? Hindi ba pinapalayo mo na ako sa'yo? Bakit nandito ka? Ha? Kailan ko ginawa yon? Kanina pa nga kita hinahanap eh. Hindi ako mapakali kapag wala ka sa paningin ko. Ayaw mo na ba sa akin, Jed? Dinig sa buong silid ang singhap na naroon. Halos himatayin din si Sheila sa bigla. Parang ibang tao kasi si Lindsay nang makaharap nito si Jed. Para itong may puso sa mga mata kung titigan ang lalaki. Mula ng araw na yon, lagi nang magkasama ang dalawa sa trabaho. Hindi rin pumapayag si Lindsay na hindi malapit sa kanya si Jed at mula sa pagiging technician, naging assistant niya ito na labis na ikinainis ng manager niya. Mag-usap nga tayo, Lindsay. May hawak ba sa'yo ang lalaking yun, ha? Tinatakot ka ba niya para umakto ka ng kakaiba? Sabihin mo lang sa akin at malilintikan sa akin ang pangit na yon. Sino ka ba para husgahan si Jed, ha? Kung tutuusin, mas lamang ka lang ng 1 ligo sa kanya. Pero mas maayos siyang tao kesa sa'yo. Gusto mo bang sisanting kita, ha? Napatikom na lang ng bibig si Sheila at hinayaan ang dalaga sa gusto nito. Tumagal ang ganong siste hanggang sa umabot na sa buong building ang balita. Maging ang ibang nagtatrabaho roon ay nagtataka rin. Kahit kailan kasi, hindi naman nila nakita ang dalawa na magkasama o magkakilala. Tapos ay bigla na lang silang hindi mapaghiwalay. Sa halip na muling pagpirma ng kontrata, mas pinili ni Lindsay na mag-resign na ng tuluyan. Isa lang ito sa malaking desisyon na ginawa niya mula nang siya'y napailalim sa gayuma. Nauna na rito ang pakikipaghiwalay niya kay Mr. Gabriel at sumunod ang pag-iiba niya ng manager dahil puro ito kontra. Pati na si Jed ay umalis na sa trabaho. Papaalis na sana sila ng floor na yon nang harangin sila ni Sheila. Napaikot naman ang mata ni Lindsay at naiinip na hinihintay itong magsalita. Nabigla na lang siya nang mahigpit siya nitong hinawakan sa magkabilang balikat. Lindsay, hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo. Pero hahanap ako ng paraan para maligtas ka sa kamay ng lalaking yan. Hindi ko man mapatunayan sa ngayon, pero sisiguraduhin ko na babalik ka sa dati. Galit na tinabig lang ni Jed ang manager at hinila na si Lindsay paalis.
Hindi niya kailangan ng kahit na anong sagabal sa pagsasama nilang dalawa. Sa pagkainan sa bahay ni Jed, nagsalo silang apat. Siya, si Lindsay at ang tiyahin niya kasama ang asawa nito. Ngayon ang araw na formal na ipinakilala ni Jed ang babae kay Yvonne. Jed, ilang buwan na rin kayo magkasintahan. May balak ba kayo magpakasal? Tita, masyado pa pong maaga. Gusto pa po naming makilala muna ang isa't isa bago pag-usapan ang kasal. Nako, hindi mo kami gayahin ng tito mo. 1 buwan pa lang kaming mag-on, tinali ko na agad. Darating din kami dyan, tita. Makakapaghintay naman kami. Hindi ba, mahal? Kinuha ni Jed ang atensyon ni Lindsay, ngunit nanatili itong tulalang pinaglalaruan ng pagkain. Napansin niya nitong nakaraang araw ang kawalan ng gana ng dalaga. Hindi katulad noong unang buwan nila na sobrang lambing nito at lagi siyang gustong makausap. Parang bigla itong tumamlay nitong mga nakaraang araw at kita sa mukha nito ang kawalan ng buhay. Hindi niya maiwasang mag-alala na baka ito na ang masamang epekto ng sobrang gayumang ibinigay niya. Ramdam niya ang pagmamasid ng kanyang tiyahin sa kanila, kaya kinausap niya ito pagkatapos niyang maihatid si Lindsay. Tita, nag-aalala na po ako kay Lindsay. Ganito rin po ba si Tito Roger dati? Parang robot na kasi kausap kung minsan eh. Laging masigla ang tito mo mula pa noon, Jed. Nagtaka nga ako bakit ganun ang girlfriend mo eh. May ginawa ka bang mali bukod sa itinuro ko sa'yo? Nakalimutan ko palang sabihin, tita. Nung unang bigay ko kasi nun kay Lindsay, aksidente kong nabuhos lahat ng laman sa inumin niya. Ano ka mo? Halos matumba ang kanyang tiyahin sa sobrang gulantang. Hindi ito makapaniwala sa sinabi ni Jed. Bakit hindi mo sinabi agad? Alam kong mahina ka na umintindi noon pa man. Pero simpleng patakaran lang naman yun, hindi mo masunod ng tama. Baka dahil sa ginawa mo, mapasama pa yung babae. Imbis na mahalin ka habang buhay, mapunta yon ng maaga sa hukay. Ho? Hindi ko po sinasadya, tita. Ayoko po mamatay siya. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Ano pa nga ba magagawa ko kung palpa ka? Ipatawag mong babaeng yun ulit ngayon din at sabay tayong pupunta kay Amaya. Pagkarating sa bahay ng kaibigan ni Yvonne, nababalis ang pinakiusapan ni Jed ang matanda. Nagmakaawa ito na kahit alisin na lang niya ang talab ng gayuma basta bumalik ang sigla ng dalaga. Kitang-kita ang pagsisisi sa mukha ni Jed ng oras na yon at nahabag naman si Amaya. Sinasabi ko na nga ba't ikaw ang nagnakaw ng isa sa patapon kong gawa, Yvonne? Hindi ka na talaga nagbago. Sakim ka pa rin. Gusto mo ba akong humingi ng tawad kung ginawa ko lang naman yun dahil sa pinagdamutan mo ko? Tita, please, suminahon ka muna. Kailangan natin ng tulong niya. Nay, anong ibig sabihin nito? Magkakilala ba kayo ng lalaking to? Tama nga ang hinala ko. May ginamit ka para lasunin ang utak ni Lindsay. Tinulungan mo ba talaga sila, Nay? Akala ko tinigil mo na to. Sheila, anak, mali ka lang iniisip. Hindi ko ginusto to. Ninakawan lang ako. Hindi na ako kailanman uulit pa sa dati. Agad na nilapitan ni Sheila si Lindsay. Nakatingin lang ito sa pader at halos walang buhay. Kaya mas lalo siyang naiyak sa sitwasyon nito. Kung talagang nagbago ka na, gamutin mo si Lindsay. Pakiusap, Nay. Sa mabigat na dibdib, tumango ang ginang. Sinimulan niya ang proseso ng pagbabaliktad ng epekto ng gayuma sa biktima. Kahit si Jed na nais lamang mahawakan ng dalaga habang nagbibigkas ng orasyon si Amaya, pinalayo ni Sheila. Bantay sarado nito ang dalaga. Sumalampak sa upuan si Amaya pagkatapos. Naubusan siya ng lakas sa enerhiyang binuhos niya sa ritual. Nagkatinginan ng mag-ina, binigay ni Amaya ang hudyat na tuluyan niya ng napagaling ang dalaga. Ang hihintayin na lang niya ngayon ay ang paggising nito.
Nakita rin yun ni Jed at nang dahan-dahang bumalik ang kulay sa mukha ng dalaga, walang salita siyang umalis na lang. Sumunod si Yvonne at hanggang sa pag-uwi, katahimikan ang namutawi sa dalawa. Isang araw, may kumatok na kapulisan sa kanilang bahay. Dala ng mga ito ang warrant para kay Jed. Hindi naman lumaban ng lalaki. Wala itong lakas na umalma sa paliwanag ng mga pulis na nagsundo sa kanya. Ang tiyahin niya ay dinidepensahan pa siya. Wala raw itong kasalanan ngunit alam nilang pareho na masahol pa sa hayop ang kanilang ginawa. Hayaan mo na sila, tita. Alam ko ang kasalanan ko at handa akong pagbayaran yon. Kulang ang buhay ko bilang kapalit sa buhay na ninakaw ko sa babaeng mahal ko. Isang mapait na ngiti lang ang iniwan ni Jed sa tiyahin at doon nagsimula ang pagharap niya sa kasong isinampa sa kanya ni Lindsay na kidnapping. Hindi niya maatim na harapin pa ito para humingi ng tawad. Kaya sa abot na makakaya, gumawa siya ng paraan para makabawi. Sa sumunod na mga araw, nagulat si Yvonne nang hindi makita ang asawa niya. Ang nangyari pala, pinakiusapan ni Jed si Amaya na idamay si Roger sa pagpapagaling sa gayuma. Hindi yun madali, ngunit nagawan niyo ng paraan. Paglipas ng ilang taon, tuluyang gumaling si Lindsay. Pinagsikapan niyang panagutin si Jed dahil hindi biro ang ginawa ng lalaki. Katuwang niya naman si Sheila sa lahat ng hakbang. At ang huling balita niya sa isa pang biktima na si Roger, gumaling na rin ito at bumalik sa dating buhay. Hindi nito ipinakulong si Yvonne dahil ayon sa kanya, mas may sasapat pa na kaparusahan sa ginawa ng babae. Yun ay ang panghabang buhay na pagbabalik tanaw sa sarili nitong kasalanan. Nanagot ang dapat managot at bumalik sila sa kanika-nilang buhay. Sa ganong karanasan, may natutunan ng modelo na hindi puro saya ang dulot ng pagiging idolo. Minsan, ang sobra ay nakakapagdulot ng gulo. Lalo pat, hindi natin sigurado ang galaw ng mundo. Wakas!